July 28, natalo ako ng 379 USD sa gold. Pero nung August 7 naman, nanalo ako ng 764 USD sa gold din. Yo, what's up, what's up? So ngayon, didiscuss natin yung last winning trade ko and last losing trade ko sa XAU USD or gold. So, ready ka na? Let's go! So, hindi tayo ngayon sa chart. So, unang titignan natin, syempre, ang nakikita nyo, nasa 1-hour chart tayo, and then uptrend yung XAU USD. So, syempre, magharap tayo ng buying positions. Syempre, hindi pwedeng selling positions that is going against the trend. So, dito, ang pinaka-inihintay ko is, diba, naglagay tayo dito ng resistance. Yan. So, resistance, lalagay mo sa pinakataas ng price. So, yung resistance, lalagay mo sa ceiling ng price. So, yung ceiling natin ngayon is itong zone na to. Yung support, ayan, dito naman. So, syempre, bago magkaroon nito, ano yung support area natin? Ito muna. Ayan, okay, dito muna yung support area natin. Pero, syempre, since nagkaroon ng magandang bounce dito sa area na to, yan na yung bago natin na support area. Okay, so, anong pinaka-hinihintay ko dito? Hinihintay natin na magkaroon ng breakout. Okay, breakout dyan sa resistance area na yan. And then, magkaroon ng pullback. And then, dyan tayo papasok. Diyan tayo magpe-place ng buy order. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Okay, so, syempre, bumaba ng bumaba. O, syempre, alam ko yung nangyari dito kasi ito yung tinrade ko. And replay to. Alright, so, bumaba ng bumaba. So, ngayon, bumaba yung price. Ang ginawa is binasag niya tong area na to. Okay, binasag niya yung area na yan. So, ang mindset ko dyan, okay, so syempre, iba-iba tayo ng strategy, iba-iba tayo ng mindset sa paggagalaw ng market. Ang mindset ko dyan is, since binasag niya yung support area na yan, okay, tutuloy-tuloy yan, bababa. So, ang hinihintay natin ay, gaganyan siya, and then, bababa. Okay, so yun yung pinaka-hihintay natin. So, check natin kung ano yung mangyayari. Okay, so nag-consolidate. So, yung iba, pwedeng pumasok dyan sa consolidation na stage. So, kung feeling mo hindi naangat, meron kasing mga tao na hindi na hinihintay yung tinatawag na pullback or retracement. So, pwede silang pumasok dyan. Okay, pero syempre, kung gusto mo yung A+ na mga trades, yung gusto mo mas may confirmation, mas maganda kung maghintay ka ng pullback. Kung titignan nyo, yan, may pataas na candle, may green na candlestick. So, forward lang natin. Ayan. 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 So, dito ako pumasok na trade. Okay? So, hindi man siya sobrang malinis na bearish engulfing, pero okay na okay siya. Kasi kung titignan nyo, mas malaki yung red kaysa sa green. Ayan. Tapos, ang ganda ng price rejection dyan. Okay? Ang pinaka-downside lang nito, syempre, is dahil ang laki ng wick na to sa taas na yan, syempre, mas mataas din yung magiging SL mo. So, ganito yung mangyayari. Yan, pasok ka dyan. Then, SL mo syempre dito banda. Yan, with allowance from here. Yan, so dito banda. So, ang goal natin, risk-reward ratio natin is 1:2. So, walang problema dyan sa 1:2 risk-reward ratio. Maganda pa rin naman yan kasi kung titignan mo ang nangyari dito, yan, sobrang haba yung nangyari dito. Okay, so kung mangyari yan dito, yan, ang laki pa ng allowance natin. Yan, di ba? So, malayo difference. Pero, 1:2 risk-reward ratio. Ibig sabihin, yung losses mo, konti lang compared dun sa mapapalanunan mo na doble compared sa losses mo. So, for example, dito, kung kinupit mo yung mga pips, let's say, for example, ang nasa account mo is 5,000 USD. And then, ang gusto mo lang i-risk is 2%. So, ang 2% ng 5,000 USD is $100. So, dito sa trade na to, kung nag-risk ka ng 2% sa $5,000 account mo, matatalo ka, if ever, ng $100 and mananalo ka ng around, magkano? $200. Okay? Kasi 1:2 risk-reward ratio. So, sige, G tayo. Tingnan natin anong mangyayari. So, ayan. Bumaba, bumaba. Okay. Umangat. Okay? So, gulat kayo, no? Ito yung losing trade ko. Alright? So, kung titignan nyo, ang ganda sana ng setup. Di ba? Ang ganda ng pagka-pullback. Saktong-sakto sa support area. Ang ganda ng 1:2 na risk-reward ratio. Pero, talo. So, may mga ganun talagang mga trades na hindi natin maiwasan. Kahit na feeling mo ang ganda ng setup, kahit na feeling mo ang ganda ng pagka-reversal ng trend. So, minsan may mga ganun talaga kasi wala talagang certainties sa market. Of course, wala namang 100% winning rate na trading plan. So, kahit na sobrang lupit ng trading plan mo, matatalo at matatalo ka pa rin. Basta importante is, manage mo yung risk mo and strictly follow your rules. So, dito sa trade na to, natalo ko ng 379 USD.
So, syempre, as forex traders, move forward lang tayo, di ba? Move on lang tayo. Maghanap lang tayo ulit ng malulupit na mga setups. Okay. So, syempre, hindi na tayo pwede mag-trade dyan. Alright. Okay. Okay. So, syempre, sa ganito, yung ibang ginagawa, hanggang dito lang talaga yung retracement. So, ite-trade ko na to. Diba? So, para sa akin kasi medyo mahirap hulaan kasi wala kang basis. Lalo na dito, ayan. So, siguro ikaw, kung pwede mong base ito, pwede rin naman, pwede ka mag-trade dyan. Diba? Pero kasi, doon na ako sa mas sigurado. Alright? Pero kung titingnan nyo yung mangyayari. Ganun talaga yung mangyayari. Yan, dyan siya bababa. Diba? So, as traders, hindi natin pwede sabihin kasi na, ay, sayang, sabi na eh. Dapat in-read ko yun eh. So, pag marami tayong ganun, ibig sabihin, hindi tayo solid sa strategy natin. So, kung hindi tayo solid sa strategy natin, ibig sabihin, hindi pa malalim yung foundation natin. Okay? Pag hindi malalim foundation natin, magsa-strategy hop tayo, mafo-FOMO tayo. So, make sure, okay, wag mong gawin yung mga yun. Mag-stick ka lang sa strategy mo. Kung hirap ka mag-stick sa strategy mo, make sure i-backtest mo ng maayos and i-demo test mo ng maayos. So yun, kung titignan mo, kung tinrade mo yun, talo rin pala talaga siya. Hindi pa pala yun yung mangyayari, yung gusto natin mangyari na, yan, bababa siya, dire-diretso. Okay? So wala pa dito yung hinahanap natin na reversal. So syempre, nung gagawin natin pag ganyan, wait lang muna tayo. So wait tayo, ganyan. So yung ibang gagawin ulit. Naku, baka ito na yung ito na yung reversal. Trade ulit ako dito. So titignan mo, nakatatlong reversal na. So, kung tingnan nyo, ilang beses siya nagkaroon ng akala natin na lower high. So, akala natin ito lower high. Akala natin ito lower high. Ito akala natin bagong lower high. Okay? So, sa mga ganitong trade, pag wala kang basis talaga na support and resistance, wag na wag mong iti-trade. Para sa akin. Base sa strategy ko. Base sa trading plan ko. Alright. So, baba. Ayan. So, ang good news is, mababa naman siya. Diba, kung may ganun kang strategy, kaya lang wala talaga. Wala ka talaga makikita dyan. Okay. So, ayan. Bumaba na siya doon. Doon siya bumaba. Okay, so, ngayon, ang gagawin ko is, i-adjust ko na yung support area ko dito. Ayan. So, syempre, hanggat hindi lumalagpas yung price dyan, ang tingin natin mangyari dyan is, angat lang talaga siya. Okay. So, tingnan natin kung lalagpas yung price. Yan. So, hindi pa. O, diba? So, nagkaroon pa ng reaction kasi malakas tong support area na yan. Diyan, nagbabounce yung price. So, tignan natin. Diba? So, talaga nagkaroon ng reaction pa dito ng malupit. Yan. So, bumaba na ulit. Okay. So, alam nyo na yung gagawin kong trade ulit. Diba? So, mahilig talaga ako dito sa mga breakout tapos magkakaroon ng pullback tapos doon ako papasok. Okay. Sa resistance area na yun na dating support area. So, actually, yung iba kasi ang ginagawa nila, hindi sila nag-aantay ng magandang candlestick confirmation. Minsan, naghihintay lang sila ng consolidation. Okay. Consolidation meaning yung mga malilit lang na mga candlestick. Ibig sabihin kasi nagde-decide yung market doon. So, since malilit yung mga candlestick, nagde-decide yung market, mas maganda lagyan ng trades kasi mas malapit lang yung SL mo. Okay? So, moving forward, ang gagawin naman natin is i-dissect natin yung nangyari sa winning trade ko dito sa last August 7. No? Okay, Monday to August 7. And kung titignan nyo, from maliit na mga green na candlestick, biglang nagkaroon ng red na malaking candlestick, ayan, pwedeng pumasok dyan. So, syempre, dito ulit, yan, sa pinakataas na wick na yan, and then, lagyan ng allowance na malupit. So, ang risk-reward ratio natin is 1:2, of course. Ayan, hanggang dyan lang. Okay. And then, ito na ang mangyayari sa kanya. Okay. Bilang umangat pa. Siyempre, dito sa mga times na to, ito yung magdadalawang isip ka. Gusto mo na bang i-break even or anything. Pero kasi may dalawa yan. Pwede ka mag-trail stop. Ibig sabihin, pag napunta na dito yung price, yan, pwede ka mag-trail na dito. Trail stop ka dyan. Ibig sabihin, kapag umangat yung price, yan, at least meron ka pa rin maliit na win dito. May maliit ka pa rin na profit dito. Ang nangyari kasi dito sa akin, set and forget. So, tandaan yan. Set and forget. So, kaya yung mga estudyante namin, sinasabi namin, mag-Netflix kayo, mag-computer kayo, di ba? Magkaroon kayo ng ibang trabaho para pagkalagay nyo ng trades nyo, kalimutan nyo na. Okay? So, yun yung nangyari, nagtuloy-tuloy siya bababa. So, bababa. Okay, so ang kinita ko dito ay nasa around 764 USD. Okay, so not bad na rin. Diba? So, ang goal naman natin is talagang win big and lose small. So, kung gusto mo ma-jumpstart yung forex trading journey mo, may nanda akong masterclass para sa'yo wherein diniscuss ko yung mate formula, yung formula na ginamit ko kanina, in detail. So, kung gusto mo panood dyan, yan, click mo lang yung link sa baba and register. Kita-kits!